magsampa ng kasong rape laban sa kapwa lalaki. Si Rumi ay hindi nasiyahan sa bibig mo dahil masyado tumalo ka. Tinanggal niya ang shorts mo at brief mo, pinatagilid ka ng konti para may konting ipit. Ipinansak ngayon ng kanyang hindi nasiyahang titi sa bibig mo, ngayon naman sa puwet mo. Lapag pa rin sa iyong kalooban. Pag-gising mo ng umaga at masakit na ang puwet mo, at madali ng kumain dahil pakpak na lang taktak na. At ang dokumento, di ba ano yun? Silikad. Affidavit, saan ka pupunta? Face, bantay ka Rumi. Tuloy ang kwento. Sino ang pwedeng humawak ng instrumento o object? Hindi ba lalaki? Lahat. Sino may genitalia? Pareho rin, lalaki at babae. Ano yung normal? Babae, nag-file ng kasong rape laban sa lalaki. Anong kaibahan? Ang lalaki ay pwede na magsampa ng kasong rape laban sa isang babae. Ha? Pwede ko na ba palang sampahan si Sherlan ng kasong rape? Sa paanong pamamaraan? In-insert yung alin sa genitalia. Ano ba genitalia ko? Di ba penis? Ano i-insert niya? Ballpen, pentel pen, ice pick, wala na kami. Hawakan niya ito, ipansak, insert eh. Saan? Sa genitalia. Ano ba genitalia ko? Di ba titi? Ay, insert saan? Sa titi ang isang ice pick. Ayos. Labag sa kalooban. Pero pag nag-enjoy ka sa ice pick, wala. Diba? Pero pag nasaktan ka sa ice pick, bangla si Sherland. 40. Napansin niyo rin ba na ang babae ay pwede na magsampa ng kasong rape laban sa kapwa babae? Oh, kunyari, si Sherland, humawak ng kahit anong instrumento. Anong instrumento? Hawakan niya sa kanyang kamay. Ballpen, pentel pen, saging, talong, pupo, pinya, durian. Hawakan niya. Sa genitalia ng kapwa niya babae. Labag sa kaluluwa. Pero pag ang babae nag-enjoy sa durian, walang kaso, di ba? Sabihin mo pa. Pag-nasaktan siya, kahit sa upo man lang. Warren, okay. Di ba ito? Pareho din yan. Wayhan nyo na, sir. Okay. Buyang yun. Napansin niyo ba dyan ang penis sa vagina? Parang wala ano. Penis sa vagina, hindi na pala rin. Friends, sa penis vagina na concept, you don't have to insert it. The mere touching of the skin of the tip of the penis on the skin of the labia of the vagina, friends, this constitutes rape. Rape na ho yan. Wala. Di mo lang itutok, sir. Mula ka ice Iunan ka, sir. Ano lang? Tutok lang. 40. Ipasok mo, 40. So, Pasok ka lang. Pasok ka lang. Pasok ka lang. Tandaan nyo! Okay, tuloy Wala, tayo. ipasok ka lang. Okay, ito na lang sasabihin ko sa inyo before you go. Are you still with me, hopefully? Yes. Pasok ka lang. I just would like to show you the real sport. This is a report. Sir, nakita nyo na to before kung nakalatan na kayo nito. Na-update ko na kasi to. According to the Women's Crisis Center, Philippine National Police, your women's desk, ito ang kanilang statistics on rape, incest, wife beating. Huwag na natin pag-usapan niyo siguro. Ayon po sa ating mga kapulisan, sa rape, sa bawat 10 nare-rape, 7 of them said that they know they're rapists. Kilala. Pag hindi ka barkada, kaklase, katrabaho, kabarangay, kainuman, kaibigan. Tindi, ano? Kaibigan mo na. Next, sa bawat 10 nare-rape, 6 of them were later married or became a live-in partner nung rapist niya. Hindi. Ni-rape ka, dahil pareho kayo single, sinabi ng rapist, pakakasalan kita, sasagutin ko ang nangyari sa'yo. Because on that rape,
the violation is extinguished. Ano ibig sabihin? Pag pinakasalan mo, ang biktima mo, as long as pareho kayong single. Okay? Kasi pag may asawa yung isa, void na yun. Hindi na pwede yun. Pareho may asawa, sir. Kahit hindi sir legal age kasi consent is acceptable. Di ba? Parents consent is acceptable. So pwede mong dumaan sa proseso yun. Importante nag-oo. Pero pag hindi nag-oo, tuloy ang kaso. Pero marami ang nagiging mag-asawa, nagiging partner. Hindi ano? Sa bawat 10 nare-rape, 3 po ay nagiging prostitute. Sa bawat 10 nare-rape, 8 sa kanila nagkakaroon ng reproductive tract infections o nagkakasakit. Sa bawat 10, 8 rin sa kanila nagkakaroon ng sleeping disorders, insomnia, nightmares, oversleeping naman yung iba. So ito naman incest. Ano yung incest? Persahan. Against your relative. Your relative under the 3rd civil degree of consanguinity. Ha? Third civil degree. Paano ba kinakount ang 3rd civil degree? Ito muna. Ito, kunyari, ang nagalaw ay si tito ng rape sa pamangkin. Pamangkin. Is it under the 3rd civil degree of consanguinity? Yes, Will sir. count. Paano yung kinakount? Pupunta ka sa root. Root. So si Chuhin, ikaw yung biktima. Pamangkin. You go to your father. The father happens to be the brother. The tito happens to be the father of your brother, of your father. The brother of your father. Pupunta doon sa parents. Babagsak dito. You count it that way. 1, 1st civil degree. 2, 2nd civil degree. 3, 3rd civil degree. Pag ito ang nang-rape dito, that is incest. Kuha niya? They are brothers. Pero kunyari, ang nang-rape sa'yo ay pinsan mo. Pinsan mo, ha? Yan. You count 3. 1, 2, 3. Pag pinsan na ang nang-rape mo, buong ano? Pinsan buo. Hindi na po siya under incest. Under ordinary, kuha na siya, statutory rape. Okay? Pag 3rd civil degree. Lolo! Nirape siya po. 3rd civil degree ba? Lolo? Parent? 1, 2. Within the 3rd civil degree. Incest yan. Okay, tuloy tayo. Sabi dyan, sa bawat 10 nare-rape ng kamag-anak, 50